afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to the Viewpoint with Mang Temyong. Mang Temyong, signing in. Saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan o ano man ang inyong pong ginagawa. Maaring kayo ay nagba-breakfast or nag-agahan, nananangalian o naghahapunan sa piling ng inyong mga mahal o kapiling ng inyong mga mahal sa buhay. Nawa ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan at minsan pa ay in-invite ko po kayo na samahan po ang inyong Mang Temyong sa maikling oras ng ating pagpo-podcast. Actually, take 2 na to dahil yung una ay walang audio. Na technical po si Mang Temyong kaya pagpaumanhinan nyo na po. Um, Alam niyo naman yung ating pag-usapan tungkol kay Senator Robin Hood Padilla. So ganito gagawin natin. Pa-play natin yung videos. And then afterwards, we're going to make a commentary reaction. Okay? So, this is courtesy of News 5 everywhere. Ayan. So, halika na. Samahan niyo ko tayo magkwentuhan. Ginoong Tagapangulo, sa puntong ito ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Iyon ay mabigyan lamang natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Dagdag pa po nito, binibigyan pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni Pastor. Kahit naman po sino na nakararanas ng banta sa kanyang buhay, ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pagpublikong lugar. Kailinsabay, paborito ang anunsyo ng Estados Unidos sa paghahain ng sakdal laban sa kanya. Natural lamang po na ingatan ng isang tao ang kanyang sarili kung nakakadama siya ng pag-atake mula sa iba't ibang puwersa at panig. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Higit sa lahat po, Ginoong Tagapangulo, ang akusasyon po laban kay Pastor ay nasa bakuran na ng kagawaran ng hustisya na kanilang isilasampa sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. Nasa kanila po ang kapangyarihan upang magpataw ng desisyon at kung sino po ang inosente at kung sino po ang nagkasala. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa ang dalawang sangay ng lehislatura sa mataas at malaking kapulungan na dagdag na isinasagawa ng ehekutibo sa pamamagitan ng kagawaran ng hustisya. Masyado na pong sa palagay ko ay magastos ito. Bilang pangwakas po, nais ko pong ihayag sa opisyal na record ang ating kahilingan. Ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality at mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng show cause order kay Pastor sa susunod na pagdinig. Ayan. So, actually, it was last night or this morning, medyo nag-isip ako and na-call yung attention ko dito sa naging privilege speech ni Senator Robin Hood Padilla. I was thinking if he's acting as a senator or as a lawyer or part of the legal team of
Mr. Kibuloy or his spokesperson. So, medyo na-mix up ako kay Senator Robin. Ano, um, kasi him being a senator, you know, uh, bahagi siya ng institusyon ng legislative branch of the government, no? So, not only me, we are expecting him to protect, no, yung institusyon na kanyang kinabibilangan. Kasi senador siya eh, di ba? Hindi ko inakala na gagamitin niya yung privilege speech para maging spokesperson or maging part of Kibuloy's advisors or whatever, no? Sa akin lang naman yun. Wala pa kasi ko nakita at wala pa ako nadinig na isang senator na tumindig sa harapan, nag-privilege speech, no, para pagtanggol ang isang resource person. Ako lang, I don't know if kayo meron din nakita or na witness or napanood na meron senator na gumawa nito. If meron, please paki-inform po ko. You can comment down below dun sa comment section nito. Ano po, itong privilege, okay, isa-isahin natin na yung privilege speech ni Senator Robin Hood. Doon tayo sa issue, hindi tayo sa tao. Okay? Kina-clarify ko lang. Una, ang sabi ni Senator Padilla, no, gusto niya mabigyan ng karapatang pagtrato si Ginoong Kibuloy, hindi kapalit sa ginawa niyang serbisyo o hindi kapalit dun sa naging service na ginawa ni Ginoong Kibuloy. Dahil ayon kay Senator Robin, no? Or kay Senator Binoy, kasi yun ang tawag sa kanya, di ba? Nakasama niya si Kibuloy sa pakikipaglaban sa mga NPA, ano? At yun naman ay kinikilala ng gobyerno. Lamang ay hindi dahil sa kabutihan niyang nagawa ay kalimutan naman natin yung mga allegations na ipinaparatang sa kanya. Matitiyak naman natin, Senator Robin, na lalo na nandiyan ka, na ibibigay ng Senado yung katampatang respeto na hinihiling mo. Dumalo lamang siya sa hearing ng Committee on Women's and Children, Family Relationship and Gender Equality ba yun? Na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros, di ba? For sure, being siya na isang leader ng isang pangrelihiyon, tiyak naman na ibibigay sa kanya yung respetong kailangan o nararapat para sa kanya. Dumalo lang siya. Ang problema kasi, humihiling ka na isang bagay na yung hinihiling mo hindi naman, o yung pinakikiusap mo na bigyan ng karampatang respeto hindi naman dumadalo sa Senado. And sadly, hindi naman nagpapakita ng respeto sa institusyon na iyong kinabibilangan. Dahil if he do respect, or if
he respects yung Senate, no, yung proceeding sa Senate. Edi sana nagpakita siya at hindi na niya hinintay na ma-cite in contempt pa siya. Second, yung sinasabi niya na banta sa personal na buhay ni Ginoong Kibuloy, na syempre, oo nga naman, kahit sino naman may banta sa kanyang buhay, naroon ang takot, no? Dagdag pa daw yung pagkaso sa kanya sa Amerika. 2018 pa may kaso na si Kibuloy sa Amerika, and yung nga, wanted nga siya, nasa wanted list siya dahil sa human trafficking and marami pang kaakibat no. Merong probable cause yun, kaya nga siya na-indict, and up to now hindi pa yata siniserve or hindi pa yata nire-request yung extradition, o wala pa yatang extradition treaty na naka-request sa kanya na hiniling ng Amerika, no, na ma-extradite siya. Wala pa naman yatang ganon. And yun nga, yung sasabi niyang banta sa kanyang buhay, kung may totoong may banta sa kanyang buhay, edi sana pumunta siya sa proper authorities para sabihin yun at mag-secure siya ng security, di ba? Humingi siya ng tulong sa gobyerno para mabigyan siya ng kasiguraduhan o seguridad, di ba? Ang problema kasi, yung banta sa buhay niya nasa audio lang. Nasa audio press conference lang yung sinabi. Hindi naman niya yata ni-report sa proper authorities. I don't know if he did, pero wala kasi ako nababalitaan. Not unless yung request, yung kasama sa 17 condition siya, dun ko nabasa lang na humingi siya ng seguridad kung siya ay nasa Senado na. Pero yung sinasabi niyang banta sa seguridad niya, hindi ba nakipagkita pa siya doon sa mga vloggers? Di ba? And may video pa nga sila ng isang vlogger na parang nanunuya pa yung isang vlogger na asa ba yung mga armas dito, di ba may armas ba dito, parang gano'n. Tapos nag-reply siya, no, na kung makikita mo sa mukha niya, wala ka nang makikita ang bakas na natatakot siya or he fears for his life, di ba? And lahat ng allegations niya tungkol sa pagbabanta sa kanya, for me, parang mahirap paniwalaan, ano po, sa akin lang naman yun. Even yung pagbabanta nga ay naka-reach na kay PBBM at sa kanyang asawa, no, kay First Lady, na idininay naman ni PBBM kung bakit hindi ako naniniwala, sapagkat hindi siya hindi naniniwala, pero parang ang hirap unawain pala yung pala writer na may banta siya sa buhay kasi he's not a politician. Hindi siya politician. He's a religious leader, di ba? So, anong dahilan para pagbantaan siya ng Amerika? Pagbantaan siya ng presidente? At kung sino-sino pa yung binanggit niya na pinagbabantaan siya? Anong dahil? Anong dahilan para gawin sa kanya yon? Di ba? Ayokong gamitin yung binanggit ng isang vlogger na nagmamatter ka ba? Ayokong gamitin yon. Kasi disrespectful naman yun sa tao, no. Na-mention ko lang dahil naalala ko yung isang vlogger na nag-comment din about sa sinasabi niyang pagbabanta sa kanyang buhay. Sabi ni Robin,
hindi daw tatalikuran ni Ginoong Kibuloy yung kanyang obligasyon na sagutin yung mga paratang sa kanya sa tamang korte. Siguro yung sinseridad na sinasabi mo para makumbinsi kami, Senator Robin, dumalo siya sa Senado, 'di ba? Kasi kung sincere siya doon sa sinasabi niya na hindi niya tatalikuran yung mga paratang sa kanya, di sana nung pag-imbita pa lang sa kanya ay hinarap na niya yung mga ibang resource person na may mga testimonies against him, may mga allegations against him, di ba? Ang kaso, instead na ah, hinarap niya, no, nagtago siya, di ba? Hindi naman ito paratang, kundi kahayagan na nagtago siya. Gumawa nga siya ng video, di ba? Actually, it's not a video, kundi audio, di ba? So, paano mo kami makakumbinsi na hindi niya tatalikuran yung obligasyon niya na sagutin yung mga paratang sa kanya? Kung sa Senado pa lang nga, ayaw na niya humarap. Totoo naman at agree naman ako sa sinabi ni Senator Robin na ang Senado naman, hindi naman yan hukuman eh. Hindi yan ang maglilitis sa'yo at magdedeklara ng guilty ka or not guilty. Ang Senado, kaya yung may hearing is in aid of legislation. Kung kaya may mga pagkakataon na ganito, may mga hearing, matawag sila ng mga resource persons, ay para matulungan sila sa pagbalangkas ng batas. Maaring gumawa ng panibagong batas, mag-amyenda ng panibagong ng batas, o dili kaya ay yun, i-repeal, di ba? At magkaroon ng revision, di ba? Ang batas, ganun ang purpose kung bakit merong hearing in aid of legislation. Ang mga tao dyan ay hindi mga akusado, kundi mga resource person. So, kung nafe-feel naman ni Ginoong Kibuloy na sa pagdalo niya magkakaroon ng gaya na kiniklaim nga niya na yung masasagaan yung karapatan niyang pantao, no? Pwede naman niyang sabihin, no? Kung sa feeling niya ma-incriminate siya, pwede naman niyang i-invoke yung right niya against self-incrimination, di ba? So, hindi niya na kailangan yung 17 kondisyon para dumalo lamang sa hearing sa Senado. Di ba yun? Yun, patunay na yun. Patunay na hindi niya talaga tatalikuran yung obligasyon niya na haharapin niya yung mga paratan laban sa kanya. Ang sabi ni Senator Robin, nasa DOJ na yung kaso. Bakit hindi na lamang hayaang umusad? Di po ba? At wag nang dinggin o dinigin o magkaroon ng hearing sa Senado. Senator Robin, hindi lang naman si Pastor Kibuloy ang may ganitong nasa ganitong sitwasyon. Kung matatandaan mo, may mga kagaya nung halimbawa yung kaso ng mga kapulisan, di po ba? Nung nasa committee ni Chairman or Senator Bato de la Rosa, nung humarap sa kanila at may tinanong sila, ano sabi? Umuusad na po yung kaso sa korte, kaya I invoke my right against self-incrimination. Ano sabi ni Bato? Di ba? Ito naman ay in aid of legislation. Iba naman to sa hukuman, sabi niya, di ba? Hindi naman natin i-discuss ang ano pa man na makaapekto sa iyong sitwasyon. Ganun pa man, sa totoo lang,
kapag ka nandiyan ka sa Senado at ongoing yung cases, maari kasing magamit yung ano man ang bagay na ihayag mo dyan ay maaring magamit sa kasong kinaharap mo. Kaya nga, nag-invoke sila ng right against self-incrimination. Kaya yung sinasabi mo, at Attorney Robin tuloy, Sen- Senator Robin, na hayaan na sa DOJ at wag nang dinggin ng Senado, eh, parang ano po ba ang kinaiba ni Kibuloy sa iba? Di po ba? So, pag Kibuloy ay may special treatment, samantalang sa iba ay wala man lang o hindi nyo man lang ah, sinabi yan na wag na natin dinggin. Ongoing na yan eh. Ayaan na lang natin. So, ibig sabihin dahil ba si Kibuloy, gusto na natin na hayaan na lang sa DOJ yung kaso at wag nang ituloy sa Senado. Ganun po ba yun, Senator Robin? At patungkol pa rin sa pagdinig. Ano po, sabi nyo nga, magastos yan sapagkat dinidinig na sa Senado, diringgin pa sa House of Representative at meron pang DOJ pa. Magastos masyado yan. Tandaan niyo po, Senator Robin, yung kaso ni Kibuloy sa DOJ ay iba po sa hearing in aid of legislation na sinasagawa sa Senado at sa Kongreso o sa House of Representatives. Sapagkat yung sa DOJ, meron pong akusasyon at nagsampa ng kaso laban sa kanya yung 17 years old po na allegedly ay minolestya niya. Yun po yung nakakaso sa DOJ. Sa Senate po ay patungkol po sa human trafficking and yung mga donations or illegal collections, mga donation yung pinagtatrabaho yung mga dati niya miyembro para di umano makakolekta ng mga donation para masustinihan daw yung kanyang magarbong pamumuhay. Yun ang dinidinig sa Senado. At pagdating naman sa Kongreso, ang dinidinig naman doon ay yung tungkol sa prangkisa ng SMNI. So yung minention yung tatlo, yung DOJ, yung Senate at yung sa House of Representatives, magkakaiba po ang issues na dinidinig dun, Senator Robin. Ngayon, pagdating naman dun sa paghiling nyo na show cause order, no? Ano ba yung show cause order na tinatawag? So, bigyan lang natin na konting linaw kung ano yung tinatawag na show cause order. Yan. Ang show cause order po na tinatawag, sabi nga show cause order may also be issued by a judge or a court to compel a party or an individual to explain or justify certain actions or omissions. The issuance of the show cause order is generally within the court's discretion and is often employed to ensure that due process is followed and that parties have an opportunity to be heard before the court takes any adverse action. Sa Senate, same din naman yan, no? Sabi dito, sa Senate, a show cause order, ba't ba ako nabubulol? A show cause order is a formal directive issued by the senator or its committee to compel an individual or entity to provide an explanation or justification for certain actions or omissions. It is typically issued when there are allegations of misconduct, disobedience, or any behavior deemed inappropriate by the Senate. Ibig sabihin, yung show cause order po yan ay paliwanag kung bakit
hindi papaliwanag niyo doon kung bakit hindi kayo maaring ma-cite in contempt. Anong dahilan bakit hindi kayo nakadalo sa mga imbitasyon ng pandinig? Dahil sa sabi nga dito, 'di ba? Paano po kung hindi dumalo o hindi nakapag-comply sa show cause order? Sabi nga dito failure to comply with a show cause order or providing an unsatisfactory explanation may lead to more severe consequences such as being cited in contempt or facing other disciplinary measures by the Senate. So, kapag hindi kayo nakapagbigay ng show cause order or explanation bakit hindi kayo nakadalo at o kung magbigay man kayo and they find it unsatisfactory or unjustifiable yung explanation nyo, no, pwede pa rin yung ma-cite in contempt or facing disciplinary measures by the Senate. So, ayan. So, yung sa show cause order na hinihiling ni Senator Padilla, matagal na po kasing pinagbigyan si Ginoong Kibuloy, no? Mahabang panahon na rin ibinigay sa kanya para siya ay umapir o dumalo sa Senado. Kaya yung show cause order na binigay, ang deadline is Friday. Ano po? And hindi na po pwedeng abutin next week pa. So, kung ang hiling ni Senator Robin ay isubmit yung show cause order the next hearing, mukhang na-deny yata siya dun dahil ang deadline ay Friday. Sa pagkakaalam ko, both Senate and House of Representatives. Ayan. So, para kay Senator Robin, sana po ay bilang senador ay umakto tayo bilang isang mambabatas. Ano po? Tayo po'y inihalal ng bayan para lumikha ng batas at protektahan ang institusyon. Hindi po tayo nariyan para sa iilan tao lamang. Ano po? Hayaan po nating gampanan ng Senado yung mandatong ibinigay sa kanila. At kayo bilang bahagi ng Senado, sana po suportahan nyo yung institusyon na kinabibilangan nyo. Sabi nga yung pagkakaibigan natatapos yan kapag yung pananagutan sa iyong bansa, sa iyong constituents or sa iyong citizen ay dapat na matupad, no? Malimit ko kasing madinig sa lolo ko yan na sinasabi niya na yung pagiging magkaibigan natatapos yan kapag yung aking gampanin na dapat aking gampanan sa bayan, yun ang dapat mangibabaw, di ba? Alam po namin na malapit kayo kay Ginoong Kibuloy at wala nang masama dun kung kaibigan niyo siya. Ako personal, hindi ko iniisip na guilty siya or hindi ko iniisip na yung mga testimonya ng mga nag-akusa sa kanya ay hindi totoo or hindi tama. Bakit? Sapagkat may korte po tayo para magpasya. Sila lang po ang makapagsasabi kung totoo ba yung mga allegations laban sa kanya at ang korte lamang po makapagsasabi kung siya ay inosente o guilty. Yung presumed innocence po laging nandun yun sa side ni Kibuloy, di ba? So, kung tatanungin niyo nga ako, sabi ko kung guilty ba siya o hindi ko alam. Kasi gusto ko pang marinig kung ano ang sasabihin ng husgado patungkol dun sa kaso niya, no? So, yun.
Ayan, sana po bigay ako ng maikling impormasyon para po sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy kayo, no? Parang sana po ay may napulot kayo na konting impormasyon doon po sa ating napag-usapan sa araw nito. Pero bago po, before we end our podcast, once again, I'd like to invite you to please join us every Sunday, 9 p.m. The Discourse Digest with Mang Temyong and I am Sean Wayne. And also, I am inviting you to please, di ba, samahan niyo po kami mag-asawa sa morning and late nights with Vince and Ira. That's every Tuesday and Thursday, 8 a.m. in the morning. Yan po yung aming YT channel. Please do like and subscribe and click the notification bell and share nyo na rin po. Yan. So, sa aking mga kasama sa Discord, sa aking panyero, I am Shanwin, and of course, sa aking butihing may bahay, Dr. Ira. Maraming salamat sa inyo lahat sa pag-suporta sa akin at sa aking munting channel. And of course, din sa mga nag-subscribe sa atin, no? Sa ating mga kaibigan na walang sawang nanonood, no? At pinakikinggan yung ating podcast. Again, may God bless us all. Always take care and have a blessed, wonderful day ahead. This is Mang Temyong signing out.